Isa na namang nakapangingilabot na kwento mula sa mga pahina ng Aklat ng Lagim ni Kabano na pinamagatang Third Eye ng Isang Musmos. Mga kwento ng lagim ni Kabano. Ang kwento natin ngayong araw na ito ay mula sa isang email sender natin. Ipinadala niya ang kwento niya sa aklatnanglagim2021@gmail.com. Tungkol ito sa pagkakaroon niya ng third eye. At narito ang kanyang kwento. Magandang araw, Kabanong. Sana ay mabasa niyo ang email kong ito. Madalas na ako nakasubaybay sa mga kwento ninyo. At nung nalaman ko na pwede palang mag-email sa inyo, ay hindi na po ako nag-aksaya ng panahon para isend ko sa inyo ang kakaibang kwento ko. Pakitago nyo na lang ako sa pangalang Edwin. Sisimulan ko ang aking kwento nung 7 years old pa lang ako. Nakatira kami sa Dasmariñas, Cavite. Doon nakabili ng lupa yung mother ko. Natatandaan ko nung unang punta ko sa lupang binili. Halos ang taas ng talahib. Hindi ko alam kung kaya mataas ito ay dahil maliit pa lang ako noon. May nakikita akong mga tao na nakatayo sa talahiban. Yung iba naman ay nakaupo lang sa lupa. Yung iba, hindi ko masyadong makita dahil natatakpan na sila ng talahib. Di ko matandaan kung ilan silang nakita ko na naroroon. Pero ang isa sa natatandaan ko ay yung usapan ng mother ko at yung may-aring babae. Siguro nasa 50 na yung edad ng may-ari. Matagal na daw yung lupa na yon. Matagal nang binibenta yon, ngunit hindi mabili-bili. Kaya ibinenta na lang ito sa murang halaga. Kaya nakaswerte na daw kami dito. Nag-down payment lang muna ang mother ko ng cash at nagbigay siya ng post-dated check para sa balanse. Makalipas ang ilang linggo ay pinasimulan na ring ipagawa yung bahay namin. Sinasama-sama ako minsan ng mother ko pag bumibisita siya doon sa ginagawang bahay namin. Pero habang tinatabas na nila yung talahib, ay may naaamoy kaming mabaho. Nagtataka yung mga karpintero kung saan nanggagaling yung amoy. Hanggang nung umabot sila sa dulo, doon nila nakita ang isang sako. At nagulat na lang sila nang binuksan nila ito. Halos masuka-suka sila sa nakita. Putol-putol na katawan ng tao ang laman ng sako. Halos inuuod at nabubulok na ito. Naku, pasintado Kabanong sa mga kumakain na taga-subaybay ninyo. Pero kailangan ko kasing isama ito sa kwento ko. At nung makita nga namin kung ano yung laman ng sako, ay agad kami nagpunta sa barangay upang i-report ito sa kanila. Pero parang normal lang sa mga tanod yung nireport namin sa kanila. Tumawag sila sa pulis at agad na pinuntahan yung lote namin. Nagtanong-tanong yung mga pulis sa karpintero namin at ilan sa mga kapitbahay. At ilang sandali pa ay umalis na rin yung mga pulis. Nagtataka yung mother ko at yung mga karpintero namin na parang normal lang sa kanila ang pangyayari. Iniisip na lang daw nila na maaring dahil nga sanay na sila sa mga ganong sitwasyon, kaya simple na lang sa kanila ang ganong pangyayari. Pinauwi na lang muna ng mother ko yung mga karpintero para ituloy na lang kinabukasan yung trabaho. Kinabukasan ay natapos na ang pagtatabas ng talahib at nagsimula na silang magsukat para sa paglalagyan ng poste at naglagyan na rin sila ng pader. Dumating yung mga materyales na gagamitin para dito. Mga hollow blocks, bakal, semento at buhangin. At pumunta kami ng mother ko sa barangay at sa munisipyo para kunin yung in-apply na kaukulang building permit. Nung bumalik kami sa lote nung kinahaponan, nagulat na lang kami nung makita naming nagkakagulo na naman sa tapat ng lote namin. Maraming tao ang nagkukumpulan. Nakita namin yung mga karpintero namin dun sa hinuhukay na lupa para sa Poso Negro. May kalansay sila ng tao na nahukay dun. Pero bukod sa mga karpintero na nakaikot dun sa hinukay na Poso Negro, may isang lalaki akong nakita na nakatayo sa tabi ng hukay na walang imik. Hindi naman siya mukhang kasama dun sa mga karpintero namin dahil binatilyo lang ito at patpatin lang ang katawan.
agad na naman kaming bumalik sa barangay para i-report ito. Natatakot na ako sa mga nangyayari. Sa murang isipan ko, ay napatanong ako sa mother ko. Sabi ko sa kanya, ano ba yung lupa na nabili namin? Sementeryo ba yun? Inosenteng tanong ko. Ngunit napangiti lang ang mother ko sa akin. Pero makikita mo sa kanyang mukha ang pag-aalala. Pagdating namin sa barangay, nireport uli ng mother ko ang nangyari. At nagtanong na siya kung bakit may mga bangkay na nakikita sa lote namin. Madalas na ba itong nakikitaan ng mga bangkay? At nagtapat ang kausap namin. Dahil daw sa matagal ng bakante ang lote namin at nasa liblib na lugar ito at malayo sa mga kapitbahay, naging tapunan na ito ng mga nasasalvage. Hindi na rin daw mabilang kung ilan na ang natagpuan nilang mga itinapon na bangkay dun sa loteng yun. May bangkay ng lalaki, may bangkay ng babae, at minsan ay mga bangkay pa ng mga batang lalaki at babae. Pinaghihinalaan nila na yung mga bangkay ng mga bata ay mga kidnap victim na hindi na ibigay ang ransom kaya pinatay at itinapon o ibinaon na lang sa lote namin. Dahil sa nalaman ng mother ko, ay agad siyang pumunta dun sa may-ari ng lote na napagbilhan namin. Galit na galit ang mother ko dun sa may-ari at pilit na binabawi ang perang ibinayad niya bilang down payment. Pero humingi ng pasensya at nagmakaawa yung may-ari ng bahay. Wala na daw yung perang ibinayad namin at naibayad na daw ito sa mga utang. At hindi na daw niya maibabalik ito dahil wala naman daw siyang pinagkakakitaan. Matagal nang patay ang asawa niya kaya wala na siyang katuwang sa buhay para ibalik pa niya ang ibinayad ng mother ko. Malayo na rin ang mga anak niya at may kanya-kanya na rin pamilya para tulungan pa siya sa pagbabayad. Ipinakiusap na lang niya na wag na lang bayaran ng mother ko yung balanse. Wag na lang niyang bawiin yung paunang bayad. Kumbaga, quits na daw sila. Siguro, dahil sa awa ng mother ko dun sa dating may-ari ng lote at maganda naman yung deal na inaalok sa kanya, ay pumayag na rin siya sa pakiusap ng dating may-ari. Ang pinagtataka ko lang, kung patay na yung asawa niya, bakit may nakita kong matandang lalaki na nakatayo sa may kusina nila? Nakikinig sa usapan nila ng mother ko. At nagulat ako nung nanlaki ang mga mata ng lalaki nung nakita niya akong nakatingin sa kanya. Lalapitan niya na sana ako pero nagpaalam na ang mother ko. Nagtataka talaga ako. Sa munting isipan ko, itinatanong ko sa sarili ko kung sino yung lalaki sa kusina. At ang pinagtatakan ko pa ay bakit ito nakabarong? Parang suot-suot ng mga lay minister pag nagpupunta kami sa church pag linggo. Ganun ang suot niya. 2 buwan ang lumipas ay natapos nang gawin ang bahay namin. Nakalipat na kagad kami. Maganda yung pagkakagawa ng bahay. Meron itong 3 kwarto. Yung isang kwarto ay ginawang opisina ng mother ko. Yung father ko nga pala ay isang OFW. Kaya kami lang ng mother ko ang nasa bahay. Wala pa akong ibang kapatid ng panahon na yon. Nagkaroon na lang ako ng kapatid nang hindi na bumalik sa abroad ang father ko. Kaya ako lang mag-isa sa kwarto nung time na yon. Ngayon kabanong, unang gabi na namin sa bagong bahay. Pagkatapos namin kumain, ay pumunta na ako sa kwarto ko. Nagulat na lang ako nang biglang bumukas ang TV ko. Hinanap ko yung remote control ng TV. Ang alam ko ay nilagay ko ito sa table ko bago ako lumabas ng kwarto. Pero laking gulat ko kung bakit nasa kama ko na ito nakalagay. Maaga akong natulog ng gabing yun. Siguro dahil sa pagod sa biyahe namin. Galing pa kasi kami sa Novaliches. Doon kami dati nakatira. Kaya sobrang pagod talaga at nakakahilo ang biyahe namin papunta sa Cavite nung lumipat kami. Pero nagising ako ng madaling araw. Nakita ko sa relo namin, mag-aalas 3 na nung madaling araw. Hinding-hindi ko ito makakalimutan dahil ito yung oras na nangyari yung nakapangingilabot na pangyayari sa aking buhay. Nung lumabas ako ng kwarto ko para mag-CR, dumiretso ako sa kusina namin para kumuha ng inumin. Nagulat na lang ako nang biglang may dumaan sa likod ko. Pagtingin ko, ay isang batang lalaki ang nakita ko. Mga kasing edad ko siguro ito. At dumiretso siya sa kwarto ko. Nagtataka ako kung sino yung batang yun. May bisita ba kaming dumating ng gabing yun?
at hindi ko na nakita dahil maaga akong natulog? Pumunta ako sa kwarto ko, Kabanong, at dahan-dahan akong pumasok. Nakita ko siyang nakaupo sa kama ko at nanonood ng TV. At nang makita niya ako, ay humarap siya sa akin at ang sabi ay, "Bata, panood ha. Tagal ko na kasing hindi nakakapanood ng TV." Biglang nagtaasan ng balahibo ko. Hindi ako natakot sa sinabi niya. Natakot ako dahil pagharap niya ay nakita ko nagduguan ang kabilang side ng ulo niya. Nagsisisigaw ako at tumakbo ako sa kwarto ng mother ko. Iyak ako ng iyak, Kabanong. Sinabi ko sa mother ko yung nakita ko. Pero pagpunta namin sa kwarto ko, ay patay ang TV ko at wala na yung batang lalaki na nakita ko. Para tuloy inisip ng mother ko ay niloloko ko siya. Pero dahil sa iyak ako ng iyak, niyakap na lang ako ng mother ko. At sa kwarto na ng mother ko ako natulog ng gabing yon. Kinabukasan, Kabanong, habang nasa garden ng mother ko, naglalaro naman ako dun sa may lamesa sa dining namin. Bigla na lang akong may narinig na boses ng isang lalaki dun sa may sala namin. Dahan-dahan akong pumunta sa may sala at dun ko nakita ang isang lalaki na nakaupo sa sala namin. Puro dugo ang damit niya. Umiiyak siya at nagmamakaawa. Wag! Maawa kayo! Huwag niyo po akong patayin! Maawa po kayo sa akin! Yun ang paulit-ulit niyang sinabi. At bigla na lang siyang nawala. Nagsisisigaw na naman ako. Dali-daling tumakbo ang mother ko sa akin. Tinatanong niya kung anong nangyari sa akin. Di ko na sinabi sa kanya kung ano yung nakita ko. Dahil baka pagalitan na niya ako. O baka kung ano na ang isipin niya sa akin. Pero isang araw, nasa labas ako at nakaupong naglalaro sa garden namin. Nang biglang lumapit sa gate namin, yung matandang lalaki na nakita ko sa bahay nung dating may-ari ng lote. Pero ganun pa rin ang suot niya. Nakabarong pa rin siya, tulad ng suot niya nung unang makita ko siya. At tinawag niya ako. Boy! Boy! Halika. Natatandaan mo ba ako? Opo, dun sa bahay ng dating may-ari. Pwede bang magpatulong sa'yo? Ano po ba yun? Pwede bang magpasama ka sa mami mo na pumunta uli kayo sa bahay namin? May papasabi lang sana ako dun sa asawa ko. Ano po ipapasabi niyo? At sinabi sa akin, Kabanong, ng lalaki, yung mga bagay na nakalimutan niyang sabihin sa asawa niya. Hindi ko alam kung bakit niya pa pinasasabi sa akin yung gusto niyang sabihin sa asawa niya. Samantalang magkasama naman sila sa bahay. Nagtataka man ako, sinabi ko pa rin sa mother ko yung sinabi sa akin ng lalaking nakabarong. Ganun din ang reaksyon ng mother ko. Takang-taka siya at hindi rin siya makapaniwala sa sinabi ko tungkol sa lalaki. Pero sinabi ko na importanteng malaman ito ng asawa ng dating may-ari dahil makakatulong ito sa kanya. Kaya agad na nagpunta kami ng mother ko dun sa bahay ng dating may-ari ng lote namin. Hindi maniwala yung babae dun sa sinabi ko dahil matagal na nga daw patay ang mister niya. May nakita kong litrato ng grupo ng mga kalalakihan na nakadisplay dun sa cabinet sa may sala. Company picture daw yun ng asawa niya. Yun daw ang huling Christmas party picture ng asawa niya sa company nila. At itinuro ko sa grupo ng mga kalalakihang yun ang lalaking nakausap ko kaninang umaga. Laking gulat ng babae dahil yun nga daw yung lalaking itinuro ko sa picture ang asawa niya. Kaya medyo naniwala na sila sa akin at tinanong niya kung ano ba daw yung sinabi ng asawa niya sa akin. Pinapapunta siya sa kwarto nila at doon daw sa pinakaibabaw ng aparador nila ay may isang maliit na blue box na nakatago doon. At dali-dali kaming pumunta sa kwarto ng babae para tingnan kung totoo nga na may blue box na nakatago. At sa pangingilabot niya, mayroon ng blue box na nakatago doon. At hindi niya alam na may nakatagong kahon doon sa ibabaw ng aparador nila. Sinabi ko na sa loob nito ay may ATM card na nakasulat sa papel ang PIN number nito. Meron daw perang naipon ng asawa niyang lalaki sa ATM na yon. At malaki ang may tutulong nito para sa mga bayarin at makapagsimula ang asawa niyang babae ng isang maliit na negosyo. At pagbukas nga ng babae ng box, ay nakita niya ang ATM card at isang papel kung saan nakasulat doon yung PIN code ng ATM card.
Tuwang-tuwa at nayakap ako ng babae sa nakuha niya. Pasalamat siya ng pasalamat sa akin. At lalo siyang naiyak nang sabihin ko sa kanya na nasa paligid lang yung asawa niyang lalaki at binabantayan siya. At ngayon nga ay matatahimik na ang kanyang kaluluwa at maaari na itong tumawid sa kabilang buhay dahil nakuha na ng asawa niyang babae yung ATM card na pinakatago-tago niya. Dumiretso kami sa simbahan ng mother ko para sabihin namin sa isang pari yung mga nararanasan at nakikita ko sa bahay namin. Maaari daw na yun ang mga kaluluwa ng mga pinatay at itinapon sa lote namin ng mga bangkay. Hindi ito matahimik kaya ito ay humihingi ng katarungan o hustisya. O maaaring yung ibang kaluluwa ay hindi nila alam na patay na pala sila kaya patuloy na gumagala-gala ito sa bahay namin na parang normal na tao lang. Kailangan daw na mabindisyonan ang bahay at maalaya ng panalangin ng mga kaluluwa ng mga namatay para matahimik sila at magkaroon na ng kapayapaan. At matapos nga na magkaroon ng house blessing at ipanalangin ang mga kaluluwa ng mga namatay, ay wala na akong nakikita mga kaluluwa sa aming bahay. Dinasalan rin ako ni Father para magsara na ang aking third eye at para hindi na ako makakita pa ng ibang mga elemento at nilalang. Sana kabanong ay naibigan nyo ang aking kwento na ipinadala sa inyo. Maligayang pakikinig sa lahat ng inyong taga-subaybay. Mabuhay po kayong lahat. Mga kasangga, isa na namang nakapangingilabot na kwento ang inyong nasubaybayan mula sa ating mga subscribers. Maaari rin kayong magpadala ng inyong kwento sa aklatnanglagim2021@gmail.com. Kung mapipili ko ang inyong kwento, ay akin itong isasalaysay dito sa Aklat ng Lagim ni Kabanong YouTube channel o maaari rin sa Creepy Pinoy TV Animation Horror Stories. Maraming salamat sa lahat ng mga bagong subscribers at mga nag-comment sa ating huling video. Maraming salamat rin sa mga pumindot ng join button at naging kasangga ni Kabanong community member. Sila ay sina Nika Nochelle Urbano, Shasha Sodario at Milagrosa Lu. Sana ay pumindot na rin kayo ng join button at suportahan nyo rin ako sa paggawa ng mga videong ito. Muli, ito si Kabanong para sa Aklat ng Lagim ni Kabanong.